taong 2024 na. Ang Pilipinas muli na namang humaharap sa mga lumang kalaban ng tumataas na presyo ng bilihin at ang talamak na kahirapan. Ngunit, ibang klaseng laban naman ang umuugong sa loob ng palasyo. Si Pangalawang Pangulo Sara Duterte, kilala sa kanyang katatagan at mahusay na pamumuno, ay naharap sa sariling unos ang mga bulong-bulungan ng impeachment. Mga alegasyon ng katiwalian sa kanyang opisina ang ilang buwan ng kumakalat at naging anino sa kanyang pagiging Pangalawang Pangulo. Lalong umingay ang mga bulong na ito matapos ang isang mainit na pagdinig sa Kongreso. Ang sentro ng issue, ang confidential funds ng opisina ng Pangalawang Pangulo. Ang hindi pagbibigay ni Duterte ng detalye dahil umano sa seguridad ng bansa ang lalong nagpaalab sa apoy. Ang kanyang mga kritiko na lalong naglakas loob ay nananawagan na tanggalin siya sa pwesto. Paglabag sa tiwala ng publiko ang paratang nila at naniningil ng kasagutan at pananagutan. Mainit ang sitwasyon, isang dramang politikal na unti-unting nabubuo sa pambansang entablado. Ito na ba ang magiging balakid sa pamumuno ni Duterte o isang pagsubok lamang sa kanyang katatagan? Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling matatag si Sara Duterte. Dalawa ang naging tugon niya, transparency at tapang. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala silang tinatago sa kanyang opisina at hinahamon ang mga aakusa na maglabas ng konkretong ebidensya. Magpakita kayo ng pruweba, mariin niyang pahayag sa buong bansa. Walang basehan ang mga paratang na ito, mga mapanirang plano na may motibong politikal para sirain ang aking reputasyon. Iginiit ni Duterte na ang kanyang opisina ay tumatakbo ng naayon sa batas at bukas siya sa anumang lehitimong investigasyon. Gayunpaman, hindi siya magpapatinag sa paninira sa kanya at patuloy na maglilingkod sa sambayanang Pilipino. Sa kanyang karaniwang matapang na pananalita, hinimok niya ang kanyang mga kritiko na ituon ng pansin sa totoong problema ng bansa at hindi sa pamumulitika. Habang ang iba ay naglalaro ng politika, diin ni Duterte, ang ating mga kababayan ay naghihirap na maghanap ng makakain. Ang matapang na pahayag na ito ay tumuon sa tunay na issue. Ang Pangalawang Pangulo na kilala sa kanyang aktibong pakikialam ay nagbigay diin sa kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino na nahihirapan sa tumataas na presyo ng bilihin at kahirapan. Ipinaalam niya sa bansa ang kanyang pangako na haharapin ang mga hamong ito. Ang kanyang focus, pagdidiin niya, ay nananatili sa edukasyon, pag-ahon sa kahirapan at pagpapalakas sa mga komunidad. Ang mensahe ni Duterte ay nag-iwan ng marka sa marami, lalo na sa mga nakakakita sa kanya bilang kapagtanggol ng ordinaryong Pilipino. Nagkaisa ang kanyang mga taga-suporta, pinupuri ang kanyang hindi natitinag na dedikasyon sa kanilang kapakanan. Itinuturing nilang desperadong pagtatangka ang mga bulong-bulungan ng impeachment para sirain ang kanyang mga pagsisikap at pabagsakin ang kanyang lumalawak na kasikatan. Ang tanong sa isip ng lahat, magiging sagabal ba ang pamumulitikang ito sa mga critical na isyung kinakaharap ng bansa? Ika-4 na bahagi, pakana sa politika. Ang timing ng mga akusasyon ng impeachment ay nagdulot ng pagtataka sa mundo ng politika. May mga nagsasabi na hindi lamang ito simpleng paghahanap ng katotohanan. Isa itong kalkuladong hakbang ng mga kalaban sa politika para maalis ang isang mahigpit na katunggali. Si Duterte, kasama ang kanyang matibay na taga-suporta at mahusay na pamumuno, ay nakikitang nangunguna para sa halalan ng pagkapangulo sa taong 2028. Ang kanyang mga kalaban, na alam ang kanyang potensyal, ay maaring ginagamit ang pagkakataong ito para sirain ang kanyang reputasyon at pahinain ang kanyang sansa. Ang teoryang ito ay lumalakas kapag isinasaalang-alang ang paparating na halalan. Ang matatag na paninindigan ni Duterte laban sa katiwalian at ang kanyang dedikasyon sa mga programa para sa mahirap ay nagbigay sa kanya ng paghanga at mga kaaway. Ang mga nakikinabang sa kasalukuyang sistema, ang mga yumayaman sa likod ng mga mahihirap, ay maaring nakakita sa kanya bilang banta sa kanilang interes. Ika-5 bahagi ang tanong sa 2028.
Ang anino ng impeachment na nakabiting kay pangalawang Pangulo Sara Duterte ay walang dudang yumanig sa mundo ng politika. Ang magiging resulta nito ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang kinabukasan at sa direksyon ng bansa. Malalampasan ba niya ang kontrobersyang ito nang hindi nasasaktan? Ang kanyang reputasyon ay buo, ang kanyang espiritu ay hindi nasisira. O mag-iiwan ba ng marka ang pagsubok na ito na magdudulot ng pagdududa sa kanyang pamumuno at posibleng sumira sa kanyang mga pangarap sa politika? Isang bagay ang sigurado, si Sara Duterte ay isang mandirigma. Naharap na siya sa maraming hamon sa kanyang karera at sa bawat pagkakataon, lumalabas siyang mas malakas, mas determinado. Hindi na iba ang kasalukuyang sitwasyon. Handa siyang ipaglaban ang kanyang pangalan, ang kanyang integridad at ang kanyang pangarap para sa Pilipinas. Ang mundo ay nanonood, naghihintay kung ano ang naghihintay sa hinaharap para sa matapang na babaeng ito sa larangan ng politika sa Pilipinas.